738. This is a public service announcement. From PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayo, 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras, 4 minutos na ang naglabay sa alas 8 san aga. Maupay nga aga sa aton nga tanan. Huwebes nga edisyon sa natong programa, Good Morning Eastern Visayas. Adlaw kita yan na petsa 20 sa bulan Nobyembre tuig 2025. Adin na kita nagkakatarigob para sa usa na naman ka oras nga puno sa mga impormasyon o balita. Nagkaurusa ang Presidential Broadcast Service PBS igpapaabot sa iyo live. Kaupod ang Radyo Pilipinas Barongan, sugad man ang Radyo Pilipinas Kalbayog, ngan kaupod liwat naton
An aton igka si PCO, tigang naman sa Philippine Information Agency, PIA, Southern Leyte. And yan aton makakaupod, tigang naman sa Radyo Pilipinas Borongan, si Ate Pen Pumida. Yes, good morning Ate Pen. Good morning lawat sa mga kaupod dida sa Master Control ngan sa bugos ng parsa sa RP Borongan sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you, Miss Charmaine Pirito Balvez. Mapay nga aga, dinalawat kita ang partisipasyon na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko DYES sa Borongan. Ati Pen Pumida ni kahampang. Thank you, Charmaine. Good morning. Na iyong mga kaupdanan natin dida Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog with ASM Jean Navilon. Kapag natin didiyan Master Control Engineer Alcuin Baldonido, Transmitter Chief Tech Joey Policarpio, overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Siyempre, mga kaupod natin oronina ato na pagpapahat ni notisya ang DYES news team at isok Daisy na Dayan sugadman hikurt may dagihapon na notisya diri maupay nga balita nga nahitabo gabi. Nagsisiram di Baybay Boulevard unina adto na detalye. Good morning, dahito na ato na mga ka-live stream, mga namamati na Radyo Pilipinas, matanan nga station, habugos nga sinirangan na Visayas. Maupay nga aga. Uy, Serian Arinto, good morning. Sugad man Sir Bong Pedalino na PIA Southern Leyte, maupay nga aga. Naghihinaot kita nga okay, alright, ito na ato na panahon na didihamon syudad hito na Borongan, didiha Borongan City in medyo cloudy, may dangan ibang mga kabaranggayan, amuin na oran na sa ring Mr. Pag-asa. Diri good nakaka-full blast hi Mr. Sun, actually tigang painihan na pagsulod na yan nga simana in mauran-uran kita madampug ito na ato na kalangitan, but okay naman diri good gipasui, very favorable para hito na ato na mga parag-uma ngayon na nagtitikang nahira hito na pananom diniha ato na probinsya hito na Sinirangan Samar nasa ring man Sir Ted Apura iton aton Rice Program Coordinator in Rainfed Goodman iton Eastern Samar dara kay kulang pa man iton irigasyon na asa good hiton uran salit mostly kakaduhala kami didi pag uuma pag tatanom na maupay nala kay sige iton hatag iton aton national government pinaagi iton DA aton RCEF nga na rice financial assistance nga dahiton aton mga parag-uma hinhumay nakakabulig gihapon nga dahiton aton mga parauma dinhi aton probinsya. Magtaga-power, waray man abiso, pero didi hiton kanan NGCP, subay hadton pa-text ni Sir Michael Sabihon, kanan Sunday inihiya, November 23. Isa Melco affected iton Kabong substation, nga NATO substation, pero depende kon anong mga lugar, mahulat kita hiton paanunsyo hiton aton lokal nga kooperatiba iton Isamelco. So Sunday in hiya November 23 subay hining paanunsyo hiton NGCP. Pagtaga BWD iton aton gihapon sa nga importante nga lifeline iton tubig. So far waray man na bago nga paabiso ito na Borongan Water District salita naglalaom kita nga okay iton awas iton gripo naton niya na sa hila kay lubog-lubog dara hiton na mauran dito dapit hiton may source aton reservoir na Borongan Water District.
Komunikasyon, okay man daman ito na komunikasyon na pasiorden na generally peaceful. Salit makakasaring kita no nga okay didiha aton na probinsya ito na sinirangan na Samar. Ngan syempre ginapala ato na lamanuhon na mapaso nga paglamano nga dahito na pamunuan ito na bugos nga institusyon hiton Eastern Samar State University. May dakita bag-o nga mga rehistrado nga mga midwives kay pasado ini 83.33% aton institutional passing rate han ESO han katatapos la an igingawas nga midwifery exam for kana November ini nga licensure exam for midwives. Napulo han 12 nga examinees an malampuson nga nakapasar. Wow, congratulations nga nalilipay gihapon iton ESO kay siyam han bag-o nga mga nakapasar, mga first time takers. Yan na ini nga igingawas. So masyado ining kahitaas adtuan na performance an ESO kumpara hito national passing rate nga 57.60 national level ngayon 3,736 ang total takers. 2,150 tulaan pinasar. Salit nakakadasig adto na resulta diniha Eastern Samar 83.33%. Padayon gihapon iton panhatag hin benepisyo para hiton kanan DSWD walang gutom program habugos ining sinirangan na Visayas. So dinhi aton na balanghiga probinsyan sinirangan na Samar sunod-sunod gihapon adton kanan walang gutom program hito na DSWD iba-iba naman nga mga skills area iton igin hahatag nga libre hito na TESDA. So Eastern Samar dira gihapon hay may Charmaine probinsya hito na Samar, Leyte, Northern Samar pati gihapon dito kanda Sir Bong Pidalino. Saring ko pa kanina, masyado kagidadaki iton bulig, iton kanan gobyerno, pinagi iton na Department of Agriculture. Kay dini ngayon haamon Eastern Samar, gidaki adton na nahibukalas nga pundo hadton national government para ini hadton na mga beneficiary iton RCEF Rice Farmers Financial Assistance. Sobra 10,000 adton nakatagamtam hintag 7,000 pesos nga ayuda pinansyal para hiton na pagpalangbo hiton ira naman pag-umahan hiton humay. Hapag tagapanlawas naman sige gihapon ito na libot-libot hiton na City Population Development Office in partnership with Rural Health Unit kay iton ira hini mga nagiging beneficiary hini nga ira Responsible Parenthood and Reproductive Health Session, mga miyembro hiton for peace. Gyupay ini kay gintututuan pauna no maging responsable nga mga kag-anak ngan sugad man ito na pagtagapanlawas ito na bugos nga pamilya. Ginpapahibaro ngayon hiton OPAS nga ang pagparehistro giimportantihi RSBSA para naman na makakarawat kamo hito na kalungganayan hito na gobyerno ngan utro kamo ginapapahibaro nga iton iyo pagparehistro kun diin na himumutang iton iyo uma farm location iton basaranan diri kun diin kamo na ukay. Yan na naman nga bulan hito Nobyembre como National Rice Awareness Month. Papahinumdum gihapon hito na aton Office of the Provincial Agricultural Services nga maging rice responsable kita. Kundi rin naman ni makakaya ubuson, kundi dahiton mga buffet, may dakagin tatambungan nga mga selebrasyon, ayaw pagkikinarag, ayaw pagkikinuhinda mo hinluto, kundi rin ni mauubos. 17% ngayon nasa ring iton opas ito nakakarag nga humay tikang hiton pag-aani nga na hiton pagigin bugas kada kahini nga kunta maihahatag makukonsumo ngadto hiton ato nanginginahanglan nga mga kababayan.
Alright, so adi na kabarangay mi Charmaine, Sir Bong, adto na mga dagkeng nga mga notisya, mga laray iluhan nga aton ipapahat aton detalye oro nina. Oy anay ngayon aton ani acknowledge Charmaine Caraga, good morning. Giovanni Baraka, maupay nga aga. Bernadette Gutierrez, good morning. Adi na aton na headlines, mga laray iluhan na dagkeng nga mga suma testihanon. Para yan nga adlaw na Huwebes sa Nobyembre 20. Sobra 300 nga rice farmers sa Borongan City makakabenepisyo na liwat in certified seeds gratis siton field rice. 23 sa local government unit sa Eastern Samar, 100% pasado at child-friendly local governance audit. Youth Leadership Summit 2025, malampuson nga gindomara, habungtuhan San Policarpo. Samtang nagpahayag naman hi Congressman Libanan nga Executive Secretary Recto magdadarahin kalampusan kasasarigan nga abilidad Malacanang. Samtang duha nga minor de edad nawawara ginaaligar posible na lumus dinini ha Baybay Boulevard ha Syudad han Borongan. Abi ni Charmaine, Kuya Bong, adto na mga laray uluhan na dagkeng nga mga notisya na likom han DYS News Team kanay detalye ato nilalatag dinira taramdan. Morning Eastern Visayas. Damang salamat at Pen Pumida sa imo mga pasiunang impormasyon. And hapit naman kita din sa Southern Leyte. Aton makakaupod, aton igka si PCO, tikang PIA, Sir Bong Pidalino. And good morning liwat sa imo mga taga PIA ngan sa kan Regional Head Rian Arendo. Again, good morning Sir Bong. Good morning Eastern Visayas. Yes, madong buntag. Ma'am Charmaine Perito diha sa DYOG Kalbayog, may buntag sab sa atong mga kauban sa buot diha sa mga Sibian, atong mga ka-PCO. Ingon man may buntag sab diha sa DYES Burungan. Good Ni morning, Ma'am sir. Pen Pumida o sa atong mga kauban sa buhat, mga ka-PCO diha sa mga Sibian. May buntag sab sa tanan natong mga suking tigpaminaw, bisan asa man kamo karon himutang dinhi sa silangang Kabisayan, sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan nga kanunay naka-tune in nini mga gutlo sa atong tulumanon. Hinaot nga ana mo diha sa Kapiskay sa inyong paglihok-lihok way mga dagkong kabilinggan sa nagibati sa atong panglawas. Diri sa Dakbayan sa Masin, of course, the whole of Southern Leyte, hasta man ganit tibuok Region 8 o tibuok Pilipinas ganit ingalin Ma'am Pen, Ma'am Charmaine. Sige ang ulan as in sige gyud. Sa in English pa relentless raining. Mga sobra na ning duha o tulo ka adlaw na ning sige ulan dire. Pero muundang-undang man sa muundang pero ang dagom di gyud muundang magsigig ulan matag karon ug kunya manghinaot lang ta nga sa mga inaning kahimtang sa panahon ang atong mga kaigsuonon nga namuyo daplin sa kasubaan diha sa mga kadagatan kabaybayonan magandam sa kanunay no o mahimo kundi na madagyod molali na bisan wag gyud abiso kay lagi kasabot naman ta nga naa man gyud mga pag-anas mga landslide sa yuta simbak ko lang kung magsige ning ulan mo maglahotay pa ni hangtod usa ka semana ning maong ulan hangtod na sa weekend so ambing-amping lang ta sa atong pagkabutang nining mga panahon na magdatag payong o raincoat kung mulakaw ta kay ron dipinsa sab sa atong panglawas. Samtang sa bahin sa atong kahimtang sa peace and order sa ginaingon nga generally peaceful gyapon diri sa lalawigan sa Southern Leyte, habagatang Leyte. No worries, more on info drive ang gitutukan karon sa atong mga kapulisan diha sa mga eskwelahan. Kinilaging mga anti-drugs, mga bawsi campaign ilaning gipahiluna o matagkaroon og gunya motabang sab sa pagpahigayon og relief distribution kinagasigi pa mangyapon ang relief and rehabilitation phase man may igo ang bagyong si Tino o kalabo sa atong sitwasyon sa kuryente diri sa lalawigan na pigoy mga areas nga wa pa maabot sa kuryente sa San Juan labi na gyud sa Silago although sa Silago naanay mga barangay nga nakasuga na.
O doon ay gipahibaw ang Suliko nga karong Sabado, Nobyembre 22. Doon ay halapad kaayo nga brownout. Atensyon no, katong nakapaminaw nini. Istorya, imarites ang inyong mga silingan. Labi na din sa Southern Leyte. Although i-post naman ni sa ilang Facebook page sa Suliko. November 22, Saturday, 6 a.m. to 6 p.m. Affecting the entire area coverage of Suliko except Limasawa Island kay generator man ang ila. Ang rason, ang National Grid Corporation NGCP magpahigayon og line hardware and full replacements along Maasen, Barangay Tamis, Tunasaog 69 kV transmission line. So mao na hinungdan nga doon na province-wide nga brownout ipahigayon karong Sabado sa NGCP ni nga scheduled power interruption. Hopefully nahibaw na ang tanan, nalukop na pagsayod o mag-andam no kung dunay mga negosyo nga nag-involve yun og refrigerator, dili lang kayo daghanon. Samtang sa lengbahay sa dili pa sa atong headline nga nagbinugtong na nahigyo na atong isgutan ang atong feature gamayng trivia. Kunin yung hinumduman sa miyaging Huwebes atong gi-istoryahan din katong tao nga risuhon untag 13 katuig apan naon sa bang mga paperwork sa mga gamahanan nila nawan ni man suwa ni siya mapriso apan nagbinuotan nagpatinarong na siyang kinabuhi unya nadiskubrian pagkahumas 13 katuig gidakop siya apan mingon ng Huwes nga ana ibali na sentensya nagsaserve ng sentensya kay nagbinuotan naman siya karon higayon na atong istoryahan ng usa ka babae taga Houston, Texas si Loy Gibson. Siya ang holder sa Guinness World Record on forensic, the best forensic artist. Kaya ngayang mga drawing, naka-identify og 1,300 plus ka mga criminals o gumikan niya na over 1,000 ang convictions nga naitabo. Gumikan lang sayang pag-drawing. Ang panangtanan, nagsugod og kahadlok kay siya mismo nahimong biktima. So sa kapag among-among siya giatake, gigapos o gibiyaan kay nagtuong patay na apan di ay nabuhi pa ni siya. 21 anyos siya natuhigayon na. Kaingnon sa iyang serial rapist o murderer nga patay na apan gidrawing niya ang naong sa suspect o pila may sugilanon pinaagi sa iyang drawing nadakpan. O gihimo na niya ang kausa, gihimo na niyang mission ang pagdrawing. Ang tanang mga biktima sa niluog nga mga buhat, kitabangan niya pag-drawing, o mo lagi ito nga 1,300 kapin ang iyang drawing, 1,000 plus ang conviction. So mo ni siya kay ilakaron si Loy Gibson, the Guinness World Record holder for forensic artist. Talagsaon nga abilidad, lapis lang ang gigamit, mailhana sa iyang drawing ang pinsa ang mga suspect. Sa atong nagbinugto nga ikapagigambit nga kalambuan, dakbayan sa Maasin City Schools Division maoy host sa Regional Science Fair. Nakuha ang first runner-up sa Robotics Intelligent Machine sa Maasin City Division. Okay, mao na atangan sa atong mga suking tigpaminaw o tigtanaw kay atong istorya ang detalye igbalik sa kaduhang bahin ni nga tong Huwebeson nga tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, dalawang salamat Sir Bong sa nimo mga impormasyon sugad man sa nimo mga patrivia para yan na nga adlaw. Gandihin naman sa panig sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Kaupod natin sa Master Control Sira Israel Taro ngan Engineer Joven Cardenas ngan sangaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako ang iyong makakaupod Charmaine Perito Balvas. So nahon naton update san kamutangan san panahon sa Kalbayog. Susugad man din hiyano sa among lugar mostly cloudy among kalangitan diri gud mapaso ngan may da posibilidad san pag-uran around 12 noon. Amon temperatura sa 28 degrees Celsius, pinakahamubo sa 24 degrees, pinakahitaas sa 31 degree Celsius. Unahon natin update sa pagtagatubig Kalbayog Water Company.
Okay, so may kagabi ni ginpalusad nga service advisory. Okay, so tigang 9 p.m. kagabi kutob 3 a.m. kanina nagkamay-ada sin flow management activity para ni mapa-improve ang water pressure sa mga lugar san barangay Balod, Hamurawon ni Haga ngan Magsaysay extension. Sanglit apektado ini nga mga barangay ngan expected naton nga mag-normalize na ang supply san aton tubig hinay-hinay yana nga mga pangurason. Update naman san pagtaga kuryente. Unahon naton ang NGCP kundiin kakulop adlaw Miyerkules November 19 may daging palusad nga advisory o alert status ang NGCP. Ginsaka sa yellow alert ang Visayas grid tigang 3 p.m. kutob 8 p.m. kagabi. Karagsingon, okay, so sapat man ang kuryente pero hamubo ang operating margin sanglit mas ginpahugot ang pagbantayan sa linya para malikyan ang nanuman nga aberya. Samtang normal ang kondisyon sa Luzon ug Mindanao grids. Sa pahinumdum gihapon, ang yellow alert diri karagsignon nga magkakamay-ada dayon brownout indikasyon la ini nga mas manipis ang reserba nga kuryente. So yan na balik na naton status din sa Visayas. Okay, so sa Samalco 1 naman kundi niya na adlaw Huwebes November 20 tikang 9 a.m. to 4 p.m. sugad man pag adlaw Sabado November 22 9 a.m. to 4 p.m. may scheduled power interruption, apektado ang bungto San Jorge, tikang barangay Bulao, kutob Kalundan, ungay ang Lapas, kutob Munbon, Ranera, kutob Sinabaran, ngan Matalod, kutob Gayundato. Ang rason, conversion san primary line, tikang single phase, mahimo nga 3-phase, going to Super RHU San Jorge. Sugad man, line clearing activity dida sa Barangay Mangkol, kutob Buena Vista, bungto San Jorge. Ngandin higihapon sa Melco 1, may daging palusad nga power rate advisory so atipan Sir Bong kami dinhi nagkamay-ada guti ay nga paghitaas san taripa san kuryente ada sa 0.1674 centavo. So, ang residential connection, yan na nga November, ada na sa 12.8951 per kilowatt-hour, mas taas kumpara sa naglabay bulan nga 12.7277 per kilowatt-hour. So, ang hinungdan sa pagataas tungod sa mas hitaas tiwat nga generation charge kumpara sa naglabay nga bulan. Epekto liwat ini sa inflation rate ngan sa foreign exchange rate nga nagpasaka sa paraditon para sa fuel nga gingagamit sa pag-produce san kuryente. Sa kabugusan, iningatanan ang mga rason amo ang nagresulta sa paghataas san taripa para sini nga billing period. Ngayon sa pang-update, ito naman sa amon hipid nga probinsya hipid nga syudad san Catbalogan. Undiin sira dito nag-issue san mga violation tickets dito sa era mga barangay kasi naglibot-libot na mga team para kitawan kung maupay ba ang paglabog san basura san mga bablay individual o mga barangay. Makita nila kung sakto na ba o kulang pa ang tama nga paglabog o proper disposal kasi kasan kulopla nagkamayada sin hilawig nga clean up drive dito sa barangay Antiao River nera no. So ginpahugot nera ang pagbantay para mamintenar ang kalimpyusan salog sugad man sigidas an era pag-follow up pagbisita sini nga mga lugar. And kung kamuin kung kamuin maglalabog diri lagi hapon tama niyo paglabog san basura kamuin posible maisyuhan san ticket. Usa pa nga update. Okay, so nagbuhat si National Consultation Workshop
sa para sa pagparigon sa Enhanced Family Development Session FDS 7-Year Transformative Learning Path. Kundiin, ang Summer, ang One Values Program team sa Summer, nag-attender sining programa como representante. Okay, so dinabi na nga ongoing and rollout sa upat nga pilot areas din sa Summer, lakip na kaupod and 4Ps, families, children, and youth como mga partisipantes. Okay, para naman sa mga balita nga naandam din sa Radyo Pilipinas Kalbayog, DILG Region 1 Manilampuson nga gindumara ang iklip benchmarking sa Kalbayog City. Sangguni ang panungsod sang Kalbayog naggawa sa resolusyon nga diri nagtutugot pagtindog wind turbine sa sulod sa CPHPL. Municipal Development Council ng Municipal Peace and Order Council san Palapag, Northern Samar, formal na nga ginaprobaran ang POPs plan para sa tuig 2026 kutob 2028. Ngan before, nagdistribuer fuel discount cards para sa mga parapangisda sa Palapag. Iniato nagdedetalye o iba pang sumat sa second part sa natong programa Good Morning Eastern Visayas aton oras 31 minutos na aning labay sa alaw 8 san aga. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras, 33 minutos na ang labay sa alas 8 san aga para naman sa detalye sa naton mga balita nga naandam aton unahon si Ate Pen Pumida tikang dida sa Radyo Pilipinas, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Tang unahon tading notisya. Hapag kaya na padayon pa no ito na ginadudumarang search and rescue na ginaaligara na lubos nga duhang kabataan ha syudad na Borongan. Samtang duhang minora di edad nawawara ginaaligar posible na lumos ha syudad na Borongan. Adang detalye report ni Kurt Sebricos. Radyo Pilipinas Report. Padayon nga ginbibiling in duhang mga minor de edad nga nawawara nga inihirain gitutuuhan nga nalubos sa dagat
Abaybay Boulevard, Barangay B, Ciudad Dan Borongan, mga alas 5 ang oras ng Club, Miyerkules, Nobyembre 19, 2025. Sumala ang report ng Borongan City Police Station na pinagikan na Police Lieutenant Colonel Silver S. Cabanillas, Acting Chief of Police, na ibaruan nga ang duha nga biktima in nadarahan na makasid nga balud nga masulog na tubig didahan may sabangan nga partihan na Borongan Bay. Ang mga biktima din kilala kan alias Idoy, 6 anyos, estudyante, residente ng Barangay T1, Borongan City, ngan alias Butoy, 9 anyos, estudyante, residente ng Barangay P, Borongan City, Eastern Samar. Nagdumara in search and rescue operation ang mga personnel na City Disaster Risk Reduction Management Office nga City o Borongan Search and Rescue Team, sugad man ang Borongan City Police Station nga Philippine Coast Guard agud ma-recover ang duha nga mga biktima, pero darahan na kamasirum nga kalubughan tubig temporary anay nga ginundang ang operasyon nga iniin magpapadayon aton na search and retrieval operation nga nga aga para ma-recover ato na nga may kitaan ato na duha nga mga biktima. Para Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kurt Sibricos, nagatag yung report. Da mga salamat, Kurt Russell Sebricos. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing bahin, gikan diri sa dakbayan sa Maasin. Ang sa kay di apay. Sorry, kay di hay tawag atong gidecline. So balik diri sa dakbayan sa Maasin, kapin 400 ka mga tinun-an, apil ang ilang mga coaches gikan sa napulog-tulo ka mga lain-laing schools division sa Department of Education kun DepEd lokop sa Silangang Kabisayan ang nag-abot diri sa syudad sa Maasin alang sa gipahigayon nga Regional Science, Technology, Mathematics Fair kun STMF karong tuiga 2025. Sa kinatibukan dihay 280 ka mga estudyante o 133 ka mga coaches ang mitungha mitambong sa nasoy nga competitive fair sa syudad gikan sa Nobyembre 12 ngadto sa 14. Kini sumala pa ni Bruna Epes, Science Supervisor sa City DepEd Office, kinsa mo say focal person sa tulo ka adlaw nga kalihukan. Kini ang unang higayon nga nag-host ang City Division nga diha o diri mismo gihimo sa Maasin City National High School. Og mapasalamaton ang City Division sa City o Provincial LGUs. Bumikan sa ilang hugot kayo nga suporta ilabi na kabahin sa logistics dugang pa ni EPES. Si Ryan Tio, DepEd 8 Science Supervisor o STMF focal person, mibutyag sa 5 kalanaay mga kategorya sa nasoy nga contest physical science, usa pa daw mga sciences, apil na ang robotics and intelligent machines. Samtang nagmalampuson ang mga estudyante sa Maasin City National High School sa pagsakmit sa ganti nga first runner-up sa Robotics and Intelligent Machines category o giilasab sila nga best presenter. Sumala pa ni Donna Deliso, ang principal sa Maasin City National High School. Sa kasayuran nga gipadangat ni Deliso diri sa PIA, nasayran nga ang Robotics and Intelligent Machines team sa MCNHS naglakip kanila ni Aizan Radores, Charis Heldo o Sweet Paler uban sa ilang coach nga si Rick Adobas. Congratulations sa MCNHS. Nangayon taghingpit nga lista kinsa gyud mga nanaog sa uban pang mga contest apan wala pa maka-release ang DepEd to apa murag permahanan pa kini sa labaw dito sa rehiyon. Gikan diri sa PIA Southern Leyte, Bong Pinalino alang sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. And din naman sa Radyo Pilipinas Calbayog, Siahan, DILG Region 1, Manilampuson, naging dumara ang e-clip benchmarking sa syudad San Calbayog.
Pamatian tan detalye matikang kansuzat pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Manilompuson nga gindumara sa mga opisyal sa DILG Region 1 ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP benchmarking activity sa siyudad San Calbayog, Kasankolop, Nobyembre 18, 2025. Ginpangunahan ang delegasyon ni Regional Director Paul Lawson Jr. Seso 3 ng Assistant Regional Director Paulino Lalata Jr. Seso 5 como kaparte sa nirapagbisita kan Mayor Raymond Uy. Katuyuanan sa benchmarking activity nga mabaruan ug mapakita ang pinakamaupay nga pamaagi sa reintegrasyon sa mga anay rebelde ngan agud mapakusog ang kolaborasyon sa mga magkadrodelain nga rehiyon sa mga inisyatiba para sa kahimyang ngan kauswagan. Kalakip sa delegasyon ang mga provincial directors matikang sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union ngan Pangasinan, pati naliwat ang mga technical staff ngan uniformed personnel. Lain sa opisyal nga benchmarking sessions, nagbisita liwat ang delegasyon sa pipera nga ecotourism sites sa syudad agud mas makita ang potensyal sa Calbayog como modelo sa turismo ngan lokal nga kauswagan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damang salamat sa imo report, Suzette Pretensyo. Good morning, Eastern Visayas. 41 minutos na, nagkalabay halas 8 haaga. Good morning, Nita Tupas. Samtang sobra 300 rice farmers makakabenepisyo na luwat in certified seeds. Gratis ito na field rice. Adyan balita ni Ate Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Ang Borongan ang makakabenepisyo hin certified seeds ngayon si CRC 216 agin dudumarang nga distribusyon it City Agriculture Office. Ini nga certified seeds in gratis ang Philippine Rice Research Institute of Rice ipinagyan Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCFC program kundi nagduhol ang lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan ang Rice in 500 kasako in certified seeds tag 20 kilos ang silid ang kada sako. Yan nga bulan ha November 2025. Ang nasabi ng mga benepisyaryo in Registrado Register System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA Farmers and Fisher Folk Register System FFRS. Una ini kinarawat-liwat ang lokal nga pamunuan hin 500 kasako in certified seeds nga NCRC 222 ang naglabay nga bulan ng Oktubre 2025 kundi nakabenepisyo liwat in sobra 300 nga rice farmers ang syudad. Ilalauman na kabugusan na abutin 500 hektarin umhanan hinamay ang malilipgaping katanumay hini nga certified seeds. Samtang ang RCF intikang hanakalap nga buhis ang implementasyon at Republic Act No. 11203 o Rice Tarification Law. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat, Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Sangguniang panlungsod sang Calbayog naggawa sa resolusyon nga diri nagtutugot pagtindog wind turbines sulod san Calbayog panas hiban protected landscape. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Mahugot ang diri pagtugot san sangguniang panlungsod sang Calbayog san plano san Gemini Wind Energy Corporation (GEWEC) nga pagtindog wind turbines sulod san Calbayog panas hiban protected landscape CPHPL kahuman igpasar ang resolution number 2025-36-844 base sa resolusyon nga gin-sponsor ni Konsehal Attorney Eduardo Tibo ginklaro san sanggunian nga waray sira mag-endorso san proyekto tungod an may kagamhanan mag-aproba sini mao ang DENR ngan ERC. Sa ginbuhat nga public hearings sadtong Oktubre 2 ug 17 mababati ang boses san mga NGO, CSO, people's organizations ug mga residente nga diri natugot san proyekto. Si Alkalde Raymond Uy mismo ang nagpahayag san mahugot nga pagdiri sa pagtindog san 13 nga wind turbines sa sulod san protected area
ug gindinayluwat niya nga nag-appoint siya representante sa PAMBI nga magperma sa delineation sa multiple use zone. Ginpunto liwat sa Save Calbayog River Foundation sacrifice nga kuno-kuno nagkamayada railroading sa proseso kundiin waray ginungay ang pipira nga representante tikang sa civil society rason para maggutiay ang orihinal nga strict protection zone sa CPHPL. Ginpahayag sang sanggunian nga klaro ang hulga san pagkarubat san protected area, lakip ang pagkawara san mauukyan san mga hayop, paglala san climate change, soil erosion, og posibleng nga epekto sa supply san tubig ug panginabuhian san mga residente. Komo baton, ginmando sa resolusyon ang tulo nga aksyon. Mahugot nga pagdiri sa nanuman nga mga konstruksyon san wind turbines sa sulod san CPHPL, pagbalik san orihinal nga strict protection zone antis ini baguhon san PAMBI, ngan pagpugong sa DENR ug ERC nga tugutan ang GWEC nga igpadayon ang proyekto sa sulod san protected landscape. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 45 minutos na ang naglabay sa alas 8 sa aga. Good morning, Eastern Visayas. Kadugangan nga notisya, 23 nga local government unit sa Eastern Samar 100% pasado ha child-friendly local governance audit. Ariyan natin report. Radyo Pilipinas, report. Natanan nga 23 local government units LGU sa Eastern Samar ang nakapasara child-friendly local governance audit CFLGA sumalakan LGU 5 Erlinda Gahol han DILG Eastern Samar. Inensyahan nga higayon nga waray bisan usa nga LGU ang naiban tikang han listahan han mga pasadohan audit. Very timely nga gumawas ang resulta ng CFLGA kay gintitigaman naton yan na National Children's Month 2025. First time ini nga waray nahibayaan, 23 out of 23 LGUs passed sa ring ni Gahol. Ang CFLGA nga nagtikang han 2015, kundiin limala nga LGUs ang nakapasara Eastern Samar, inagin importante nga mekanismo ha pagsusi han paningkamot han LGUs sa pagproteher ngan paghatag oportunidad ha kabataan. Nag-iiba-iban resulta ha naglabay nga mga tuig pero yan na nakabot hini ang 100% nga performance han Eastern Samar. Iginpatapod ni Gahol ngan maupay nga resulta inbungahan kolektibo nga paningkamot han Provincial Interagency Monitoring Task Force kon PIMTF nga ginkukumponer han PSWDO, PPDO, PHO ngan DILG. Sa ring niya regular nira ginahatagan hindian kada LGU base masiguro ang pagtuman han mga kinahanglanon han audit. May 5 nga performance areas ang CFLGA: survival, protection, education, participation, ngan governance. Para makapasar, kinahanglan makakuha ang LGUhin por lo menos 64% han kabugusan nga score. May 2 pipira nga LGU sa Eastern Samar ang nakakuhahin perpekto nga puntos. Igindugang panigahol nga dakan importansya ang resulta tungod kay nagiging input liwat ini hasil of good local governance kon SGLG. Hiyain nagpasabot nga magre-recommendar hiya provincial director nga i-reactivate ang PIMTF base mapadayon ngan mas mapakasigpan maupay nga performance han mga LGU ha Eastern Samar. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Municipal Development Council ngan Municipal Peace and Order Council San Palapag, Northern Samar formal na nga ginaprobaran ang POPs plan para sa tuig 2026 to 2028. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pratancio. Radyo Pilipinas, report. Nagin Manilampuson ang joint meeting sa Municipal Development Council o MDC ngan Municipal Peace and Order Council o MPOC sa Bungto San Palapag, Northern Samar. Gintutukan sa nasabi nga meeting ang presentasyon, pag-examine ngan pag-aproba sa Peace and Order and Public Safety o POPs plan para sa fiscal years 2026 to 2028. Ginhisgot ang sa pagkayana nga sitwasyon sa katalawasan sa munisipyo, importansya sa mga
nga inisyatiba para sa kahimyangan kahapsay ngan kun panano ini makakabulig sa pagtuman san katuyuanan ngan besyon san palapag. Matapos ang makote nga deliberasyon na aprobahan san MDC ngan MPOC ang nasabi nga POPs plan pinaagi san unanimous nga botos. Nagtambong liwat sa aktibidad ang iba pa nga stakeholders nga aktibo nga nagpartisipar sa diskusyon. Basar sa gobyerno lokal ang pagbububligay in pagpamatuod sa nirapadayon nga saad sa pagparigon san kahimyang, seguridad ngan maupay nga pangobyernuhan, agud masiguro nga ang palapag in magpapabilin nga taluwas ngan mauswag para sa tanan nga palapag nun. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa nimo report, Suzette Pretencio. Good morning, Eastern Visayas. Youth Leadership Summit 2025 malampuson nga gintumara habungtuhan San Policarpo. Ang detalye report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas report. Ano 52nd Infantry Aguila Batalyon hapagigsumpain han lokal nga pamunan han bungton San Policarpo Eastern Samar in Malangpuson nga nagdumara hin Youth Leadership Summit or YLAS 2025 haylarom han tema Youth Can Do It, Resilient Youth, Resilient Nation. Ginbuhat ang aktibidad han Municipal Covered Court han San Policarpo Eastern Samar hadto Nobyembre 17 ug 2025. Aron sa abing aktibidad in gintambungan han mga kabatanunan na tikang haybay mga sektor han komunidad. Lakip na dinhi aton mga estudyante, local youth organizations nga aspiring leaders. Ang Youth Leadership Summit in may panuyo nga ma-empower iton mga kabatanunan nga aktibo nga makiusaha komunidad pagduson sustainable nga kamurayawan, pagsuporta sa mga inisyatiba sugadhan kabataan kontra droga, a voice of change. Ngan pagkilalahan mga kabataan como agents of change nga maghihimon taluwas ngan inclusive spaces para hangatanan. Ang summit in pinangunahan ni San Policarpo SK Federation Chairperson Miss Brittany Maxine Yu. Kabakyangan mga representante gikan ha MLGO, DILG, MSWDO ngan Philippine Army. Di nagpakita ni tagsa-tagsa nga suporta nga aktibo nga pakikigusa nga daha mga partisipantes. Ano 52nd Infantry Battalion ni nagpapadayon ha pagtuman hito nila saad ha pag-develop empowered, disciplined ngan action-oriented nga mga kapatanunan. Ipinaagin mahugot nga pakigsumpay ng lokal nga panggobernuhan ngan ha komunidad para ha padayon nga pagkabuot hiton sustainable nga pag-ursa, kamurayawan nga nation building. Impormasyon na hikay pinaagihan 52nd Infantry Battalion. Para Bagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Boronga. Damang salamat, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIFAR nagdistribuer fuel discount cards para sa mga parapangisda sa Palapag, Northern Samar. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas report. Nagdistribuer ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIFAR sa nakaduhang nga tranche sa fuel discount cards para sa mga mangirisda sa Palapag, Northern Samar. Kada kwalipikado nga benepisyaryo ang kumarawat 3,000 pesos nga kantidad sa fuel subsidy kumubulig sa era garastuson sa pagpalawod ug para masuportahan ang pagpadayon sa lokal nga pagpangisda. Nagpasalamat ang LGU Palapag sa BIFAR ug sa mga kasugbong nga ahensya sa padayon nga suporta sa mga mangirisda nga importante para sa pagparigon sa panginabuhian ug pagpauswag sa sustainable fisheries sa bungto. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Good morning, Eastern Visayas. May napakita 7 minutos sa paugsama galas sa 9, maupay nga aga Elma Sisista ni Tatupas. Good morning. Samtang rekto magdadarahin kalang-pusan kasasarigan nga abilidad ha Malacanang sumalay ni kang Congressman na Libanan. Ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas report.
Kinakarawat nga malipayon ni House Minority Leader o 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan ang himutang nga pwesto kananay Finance Secretary Ralph Recto como Executive Secretary nga ginhulagway niya como masasarigan batid nga tuto ka solusyon nga serbisyo publiko kanang liderato in magpaparigon ng operasyon ha Malacañang. Dugang pa niya ang presensya ni Recto ha Malacañang in makakabuli nga pagpalangbuhan kaanda mapagdidesisyon ha panahon nga kinahanglanan nasod ang rigon ngan kinabag-o nga pagdumara. Nagpahayag ni Congressman Libanan hin pagtuo nga hirito in magpapaupay han koordinasyon han magkalain-lain nga ahensya ngan magpapabaskog han disiplina sulod han birokrasya ngan naghahatag ha publiko ngan ha komunidad han polisiya hindugang nga suklanan han kredibilidad ngan kasiguruhan. Ginangko ni Recto ang mahinungdanan nga papel han gutiya nga presidente ha panahon nga importante ang pagkaurusa ngan kaepektibo han bugos nga poder ehekutibo. Ginsabi gihapon niya ang reputasyon ni Recto ha analytical nga katulid ngan mapulsanan nga liderato. Ang expertise ni Recto sigon kan Libanan inimportante samtang ang gobyerno ay naatubang nga mga isyu ha pananalapi nga nagpapatuman hanggang kikinahanglan nga structural reforms. Nagsiserbi Libanan kaupod ni Recto ha Legislative Executive Development Advisory Council kon LIDAC. Samtang nagpahayag na ang minority blocking kaamdam nga makigkasubong hin maupay han bago nga Executive Secretary ha pagpapadayon han mga reforma nga magpaparigon han mga institusyon, magpapalangban accountability ngan maghahatag hin mas maupay nga mga resulta para han mga Pilipino. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang haultimo nga aton notisya, ang Office of the Provincial Agricultural Services maglulunsad hin rice-based technology demo ha Dolores tulo ka adlaw nga training ha mga parag-uma pagbubuhaton. Maglulunsad ang OPAS hin rice-based technology demonstration ha Barangay Malaintos Dolores yan ang adlaw Nobyembre 20 Nobyembre 20 kadungan tulo ka adlaw nga intensive training para ha mga parag-uma. Sumalakan opa sa Technical Division Chief nga na Provincial Rice Program Coordinator Teodoro Apura nalilipay hira nga mayada klaro nga direksyon ang agrikultura ha probinsya. Kumo kaparte ini han inisyatibo ni Governor R.V. Ivardoni nga nakatutok ka agricultural development and food security. Iginpahayag niya nga nagtitikang nan edukasyon para ha mga parag-uma pinaagyan pagpakitahin maupay nga teknolohiya nga epektibo nga pamamalakad ha mga uma. Buwas naman o hito na Biyernes, mapakadto adton rice team ha Balangkayan para ha kapareho nga aktibidad, kapartehan gintukod nga duha nga sites para hadton demonstration nga training. Ang programa may the half-hectare nga techno demo area nga natulog ka adlaw nga training upod ang mga resource person tikang ha provincial government nga Department of Agriculture, Regional Field Office 8. Dugang pa ni Apura may dapahin mas dagko makulor ngan maupay nga mga programa para hana masunod nga tuig. Good morning. Miss Charmaine, tikangan nala natin didiha Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Aton temporaryo nga panamilit para naman ha partisipasyon handiway sa Borongan hatun taramdan. Good morning Eastern Visayas, yun ang adlawhan na Huwebes sa Nobyembre 20. Ang ngaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey didiha transmitter, kabakyang naton didiha Master Control, Engineer Alquina Baldonido, News Contributors Daisy, Ati Sok nga nadayang, ini naman hi Ati Pen Pumida nang hingimbitar utro para buwas, din nila ha aton na taramdan. Morning, Eastern Visayas. Sir Bong. O kusab gikan diri sa Philippine Information Agency sa lalawigan sa Southern Leyte sa ngano sab sa atong regional head Rian Adinto dinilang una kita kutob. Sa daghan kayong salamat sa atong mga suking tigpaminaw hangtod na lang sab sa sunod higayon ning laing edisyon sa atong buntagong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras, 2 minutos na lang nagpapabilin ang tismag alas 9 san aga para sa katapusan nga balita dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog.
Padayon ang Department of Social Welfare and Development, DSWD Field Office 8 sa pagpadangat san bulig sa mga komunidad nga naapektuhan san mga naglabay nga kalamidad sa Rehiyon 8. Naipadara san ahensya ang 1,536 nga family food boxes sa bungto San Rosario, Northern Samar, kumudugang nga suporta sa mga naapektuhan san bagyong uwan. Kasunod sini, nakaulpot na liwat sa Lavizares Northern Samar ang 64 nga sleeping kits, 64 nga family kits o 64 nga kitchen kits para sa mga pamilya nga apektado sa nasabing nga lugar. Ginsiguro sa DSWD nga antes mahuman ang tuig, maipapaabot nera ang bastante ug angayan nga bulig sa nga tanan nga individual nga na-report nga naapektuhan sa nanuman nga kalamidad. Morning. Bueno, Atipan, Sir Bong, din nagtatapos liwat ang partisipasyon sa Radyo Pilipinas Kalbayog. So, damang salamat liwat sa Radyo Pilipinas Borongan, Sir Ma'am Atipan Pumida, ug sa bugos nga pwersa sa RP Borongan sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Bunda. Sugad man, damang salamat, Sir Bong Pedalino. Sugad man, si Regional Head Rian Aranto, ngan kaupod naton sa Master Control Sira Esra Altaro ngan Engineer Joven Cardenas sa atong tagkontrabuar balita Suzat Pratancio ngan sangaran sa naton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako ang iyon nakaupod Charmaine Perito Balvas ngan mag-urugpod naman kita buwas na liwat Viernes nga edisyon November 21 dikang 8 a.m. to 9 a.m. sa lain na liwat nga edisyon sa atong programa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.